Maing adlaw, uplan kahayag ang atong gasa sa 27 ka panimalay dinhi sa Albios Compound Purok 3 Sentro, Barangay Langog, nga sobra 20 ka tuig nga sila nga walay kuryente. Karon makatagamtam na sila og tunghay nga pagpuyo. Duna na sila'y kaugalingong kwentador, makapatuyang na sila sa ilang mga appliances ug dili na maputos sa kangitngit ang ilang komunidad. Nagpasalamat ko dako sa ato ang langdon nga congressman sa District 1, Carlo Nograles. Daghang salamat sa mga sir. Nanagid ang suga diri. Pasalamat ko kang congressman nga nabutangan kami og suga diri napita. Pasalamat ko sa ihawag ako, si congressman ato ginang iyampo nga pag-abot nga sa sunod tuig nga mao lang gyapon siya ang atong buhaton nga si congressman lang gyapon nga makatabang sa tuon. Pagpadayon ng atong pag-alagad kaninyo kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak K. Attorney Carlo Nograles. Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatana, usa ka oras nga programa maghatod kaninyo sa mga katikaran may kalabutan sa kalambuan dili lamang sa komunidad apan sa kinatibukan. Kalambuan, Dalatana. Davao Mindanao may kadlaw. Yung alagad Saldi Chato sa programang Kalambuan, Dalatana. Kinisab ang inyong higala sa kanunay, Rafi Bermejo, may adlaw. Ang Kalambuan Daratanan nga matod sa mga importanteng impormasyon, mga isyu butang lungsod doon nga ikaw, kitang tanan adunay kalambigitan. O karong adlaw, atong makauban ang batan-on ug kugihan nga magbabalaod, First District Congressman Carlo Nograles. Sir, mayong adlaw kanimo Zaldi, kanimo Rafi, ug sa tanan natong tigtan-aw sa atong programang Kalambuan Daratanan sa bulan sa Valentine's. Sal suman nato mahinabi si Congressman Carlo Nograles, no? Humanta mga ikasayuran kaniya kalambigit sa mga panghitabo sulod sa Kongreso. Ato din siyang pangutan-on sab, no? Kalambigit sa detalye sa katong nakutlo niyang pasidungog isip most outstanding congressman sa nasod, no? O human niya na, siyempre atong hisgutan katong posibleng pagaminda sa juvenile justice law o ato sa hisgutan siyempre pa ang mga pangutana sa atong kabarangay. okay, Congressman Carlo Nograles, unang tanan, palihog tugote kami o ang tanang krus sa Kalambuan Daratanan sa pagtimbaya kanimo isip usa sa 20 o 20 nga nahimong most outstanding congressman sa tibuok nasod. Congratulations, Congressman Carlo. Congratulations sa atong tanan. Actually, nagpasalamat pod ko sa suporta na gihatag sa Kalambuan Daratanan. Dili nako mahimo kini kung wala po ang inyong suporta. Tingali nagtanaw sila sa atong programang Kalambuan Daratanan kay kining atong programa ginapagawas man sab sa internet. Tingali diha sa pag-research nila kung unsay atong mga ginahimo sa Kongreso, base nakita nila dito sa atong sa internet kung unsa kining atong programa. So pasalamat lang gihapon pud ko sa Kalambuan Daratanan ug sa tanang mga nagtan-aw ug naghatag og suporta. Sayod mi, Congressman Carlo Nograles, nga usa ka international award-giving body ang Super Brands nga mao'y mitanyag kanimo isip nga gingon nga ganti isip nga badtugang kongresista sa nasod. Alang sa kasayuran, itong dili kayo sinati, unsa man ning Super Brands, Congressman? Actually, usa ka international organisasyon kini siya nga based siya sa, well, right now, based siya sa 80, more than 80 countries worldwide. Nagsugod kini sa UK, diha sa BBC or British Broadcasting Company. And then, gikan dito, medyo nag-establish po siya sa ubang mga countries. Ang tumong tinguhan niya, murag ang purpose gid niya, maghatag og kanang recognition or pag-ila sa mga produkto nga mo'y pinakakusog diha sa maong nasod or sa area of jurisdiction. So, ginatagaan nila og recognition kana siya. And like here in the Philippines, naaputay Super Brands diri. And then, naay ka na ginatawag na Super Brands Council, made up of ka na mga experts diha sa industry. And then, kung every year, nagpili sila og
kinsa to mga pinakakusog nga mga produkto or pinakamaayong produkto dito diri sa nasod kintahay sa Philippines, no, ana pud sa ubang mga countries. So diha sa council ginarate nila kini nga mga produkto, and then every year ginatagaan nila kana og recognition or award. And in super brands naa di ay sila kanang category for public service. So ang kategorya for public service nagailapod sila sa outstanding mayors, outstanding governors ug kining outstanding congressmen. So every year naga-award sila ingon ana. Dito base sa panels dito sa ilang council, murag ginadebate na nila, ginabotohan na nila kung kinsa ang angyan natagaan og kanang award lagi. And then during the awarding i-confer ka or tagaan kanila og plaque, and then tagaan pud kanila og authority na mogamit sa ilahang logo nga super brands, and then ibutang pud ang imong pangalan ug kung unsay mga accomplishments or achievements nimo sa usa ka libro. So that's what they do. It's an international organization na nagahatag og recognition, so different categories. Okay. Pwede ba nimo isa-isay ka namo, Congressman Carlo, kinsa gadtong nalakip sa 20 niadtong most outstanding congressman sa nasod nga gihatagan og susamang pasimon? Apil diri sa 20 si Congressman June Abaya, which now nahimo na siyang secretary ng DOTC, di ba? Si Abaya, si Congressman Acop, si Congressman Bolet Banal, Congressman PD Barsaga, sa Congressman Ace Durano, Congressman Ebdane, Congressman Anthony Goles, Congressman Boyet Gonzales, ang atong majority leader, si Congressman Abet Garcia, Congressman PD Barsaga sa Cavite, and then Congressman Mark Leandro Mendoza, Congresswoman Lani Mercado Revilla, then Congressman Nograles, and then Congressman Bem Noel, and then Congressman Ortega, human si Congressman Rufus Rodriguez, Cagayan de Oro, Congressman Erin Tanyada, Congressman Erwin Cheng, Congressman Arnel T, o Congresswoman Susan Yap. So, mao ni ang 20 ka mga kongresista. Okay. Sa among pagkasayod, kining ganti isip pinakabantugang kongresista, formal nga ihatag kaninyo sa usa ka okasyon nga pagaymoon dito sa Makati City, Congressman. Tama ba ang among? Yes, sa usa ka sikat nga hotel on February 6 actually ang awarding. And then sama sa akong gingon, murag na ihatag nga plaque, and then na ay ihatag nga libro. And then dito sa libro nakabutang tingali ang tanang mga awardees dito sa maong libro. So, mao lagi na. And then, of course, tagaan pud kanila authority na mogamit sa selya, sa seal or logo sa super brands. Murag, ingon ana. It's the first time, so I don't know kung unsay akong i-expect dito. Basta, mao nang ilang gisulti na ato lang dito, unya, murag pasuoton daw mig toga. Napaday toga na, and then napay ceremonies. So, it's my first time. So, we'll see. Tanaw na to kung sa'yo may tabo dito. Okay. Base sa report nga among mabasa sa mga mantalaan, doon ako gingon nga libro nga imantala ang super brands nga magulagway sa 20 nga pinakabantugang kongresista sa nasod, Congressman Carlo Grande. Yes, murag yearbook na siya sa akong nasabtan, murag yearbook na siya. So tingali mao lagi na sa usa ka category, pilian nila kung kinsay best brands dito sa mong category, i-appeal na nila sa yearbook. So diri sa public service na po yearbook ihatag sa outstanding congressmen. So apart from that, appeal na pud ka sa records nila nga nahimo ka usa sa mga outstanding congressmen or outstanding naman po i-category sa outstanding professionals, na i-category sa outstanding mayors. So part na ka dito sa murag history nila or sa yearbook nila. And every year na yearbook na ginahatag, gina-prepare,
And kung appeal ka dito sa outstanding, tagaan ka nila copy sa maong yearbook. Kining Congressman Carlo Nograles, kanus aba nimo na hibawaan nga ni-appeal ka o nahimo ka sa usap ka giun nga pinakabantugang kongresista sa nasod karong mga panahon na? January 25 this year, formal na ako nadawat ang letter. Pero since November pa, ang pagkaalala ko noong mga November, during sa mga debate sa RH, naanay ni duol na ko, unya, ningon lagi na, kung awardan ka baya sa outstanding congressman, ana. Kay tingali, that month also, November, i-award po nila katong mga outstanding mayors. Murag ana. Mag-award sila outstanding mayors, and then ang sunod na tagaan og recognition ang outstanding congressmen. And sa November, that was the schedule sa outstanding mayors, pag-award sa outstanding mayors. That's why gi-approach ko nila, unya giingnan lang ko, murag i-schedule lang nimo na basin by November or perhaps December, dito daw ang awarding sa outstanding congressman by Super Brands. Motong, wala akong nag-expect. So, ingon ako, ay salamat, ana. Unsa di ay na siya. So, nagpa-explain ako kung unsay mahitabo, unsay akong kinanambuhaton, kanusa, asa, etc. etc. Ingon sila nga, sige lang, sulatan ka lang namin. Basta sir, murag advance notice na lang sa imong tagaan or i-recognize ka na mo for outstanding congressman. So, pasalamat ko nila. So, January, wala naman to, no? November, December. Pag-abot sa January, dito na ako nadawat ang formal na invitation and letter. Sa imong giingong congressman, murag wa nimo giplano, no? Mahimo kang recipient sa mong award. Kaya ang sunod na kong pangutana unta, kung imo bagyod giplano, no? Sukad nga nahimo kang kongresista sa unang distrito sa Davao, ang maong award nga tagaan ka og maong award, Congressman Carlo. Wala man. Ang sa ako manggod ani Raf is na man tay trabaho, ibutang man ta sa atong pwesto na atay responsibilidad, obligasyon sa atong katawhan. So ako lang ginabuhat kung unsay dapat og angayng buhaton. Wala man ko mag-expect na matagaan tag recognition sa sama ni ana. Kay para kanako ang pinakamaayong recognition or award na badawat nimo is kanang padayon og nga pagsalig o paghatag o kumpiyansa gikan sa imong katawhan. Mao na ang para kanako pinakamaayong or mao na pinakatimaan nimo kung ikaw ba magpabilin ba ang pagsalig ang kumpiyansa sa katawhan nimo sa nag-elect sa imong electorate na lang bagihapon diha ang ilang pagsalig. So I think that is the best award na makuha sa usa ka public servant or usa ka elected official. Pero of course kining ihatag nila is tingali usa ka simbolo kini ug timaan sab na wa pud ta nagpakatapulan diha sa Kongreso, nagkayod magyud ta ug nagtrabaho magyud ta, no, kutob sa atong makaya, whether in the halls of Congress or diha ba sa atong distrito. So nagpasalamat lang gihapon ko. And kini, of course, akong kanunay na ginaingon, kining recognition or award is for the people of Davao City, for the 1st District. At least kita sa may mutang congressman. Sayon na ta, unsaon na to, no? Anyway, pagsud nimo diha sa kongreso ni atong tuig 2010 na Congressman Carlo, gisalig o gitanyag dahil diha kanimo sa imong mga kaumbanan, no? Ang ranggo isip Assistant Majority Leader. Ang among pangutana kung tama ba ang among pagsabot, Congressman Carlo, nga ang maong posisyon diha sa Kongreso itanyag lang sa usa ka abogadong kongresista, Congressman? Well, I think usa ka preference na siya, no, na kung magpili sila og kinsa ba ang mahimong Assistant Majority Leader or di ka Deputy Majority Leader or member sa Committee on Rules, I think dako kayong advantage na kung abogado or dili ka if it's not a qualification, no, na or preference na usa ka abogado, kay siyempre ang mga abogado anad na magyud na sa balaod, anad na magbasa sa balaod, anad na sa rules, anad na sa procedures, di ba? Like in court na atay sariling
rules of court, di ba? So anad na ta na kung unsay angay ug dapat na buhaton, unsay step by step process sa korte, whether it's filing a pleading or it's it's in letting a witness take the stand, or in objecting to certain objections, di ba? Raising up certain objections, etc. Naa na tay rules of procedure, rules of court. So anad na ta mo basa ni ana kanang mga rules of procedure, di na ta di na ta makuratan kung makabasa ta og mga rules. So dihapon sa Kongreso, syempre, because it's a deliberative body, napod tay rules, di ba? Napod tay rules of debate, the rules in plenary, rules in the committee, etc. So isip po sa ka-miyembro sa Committee on Rules, or majority leader, or assistant majority leader, or deputy majority leader, ikaw man gyud ang naga-manage sa floor. And kung ginagamit or gina-refer na nimo ang rules para i-point out na out of order kintahay ang usa ka kongresista na nakigdebate sa speaker, or nakigdebate sa ubang mga sa majority leader, or nakigdebate ba sa ubang mga kongresista, if you want to raise kung unsay nakabutang sa rules and you cite the rules, unya dili ka abogado, unya katong imong kontra abogado, basin pildihon ka sa mga argumento niya, basin tuyokon bulig-buligon ang imong ulo diha sa mga kung unsay nakabutang sa Supreme Court, unsay nakabutang sa atong Constitution, di ba? Na mga inanang klaseng argumento. O kung dili ka abogado, basin makuratan ka, di ba? Dili ka makaingon, no, the Constitution says or jurisprudence says ani, di ba? Or the law says ana. And besides that, we have the rules of the house na inani. So basi makuratan ka kung dili ka abogado, kay in law, of course, you are trained to debate ug makipag-argue gud ka. So it's a big preference na magpili sila og abogado para Binta kayo. mahimo kang assistant majority or deputy majority, or even a member of the Committee on Rules. Okay. Ang Vice Mayor sa Siyudad sa Davao nga si Rody Duterte, balik-balik nga namulong sa publiko nga maayog gyud kuno ang abogado ang mamahimong kongresista sa Siyudad sa Davao, kay kung si kinsa lang diha, mayon ka ba sa maong sugyot Congressman Carlo? Well, again, sa House of Representatives, dako gid kayong advantage ang lawyer diha. No? Kung gusto ka maghimong aktibo, di ba? Kung gusto gyud ka na active ka sa floor, active ka sa committee hearings, active ka sa mga debate, active ka sa pag-sponsor og bill, pakigdebate og bill, pag-interpolate og bill, pagpasar og imong bill, dako kayong advantage ang abogado. Kay lagi, because it is a body that is supposed to discuss, deliberate, and debate on things, kinihanlan kabalo gyud ka mo gamit og mga legal arguments. Dili malikayan kasi tigpanday kag balaod di ba? Ang trabaho nimo tigpanday balaod. So you have to know the law. Unsay imong pandayon kung di ka mao unsay imong ginapanday, di ba? Kung dili ka kamao sa mga balaod, how do you even begin nga magpanday kag balaod? Ana ka simple. Dili ba? So, sa abogado, you take 4 years of law school, na ay bar exam ka diha, human sa bar mo, practice pa ka, naa pa may mandatory continuing legal education, and diha sa imong pag-practice sa profession, diha pagid ka mahasa sa imong knowledge on the law. In other words, it's a very big advantage hilabi na pag nagadebate. Kay kung makigdebate ka sa usa ka kongresista, unya kanang kadebate nimo moingon na gani siya na I apologize, I know I am not a lawyer. Basta moingon na gani ingon ana usa ka Takilin. kongresista, medyo na kay advantage dayon. Kay moingon man siya I'm not a lawyer, but my understanding of the law is this. Murag ana. So kung diha na siya paingon, medyo advantage gyud ka. Then gawas ni ana lagi is sa mga rules, ang procedure, ang atong ginagamit na procedure and rules on debate, di ba? All of these things. It's a very, very big advantage kung gusto gyud ka nga aktibo ka
diha sa floor, diha sa mga committee hearings, and diha sa pagpanday gyud og palaod. So mao na siya. Matod sa Super Branch Council nga ang gidaghanon kuno sa balaod nun nga imong gipasa diha sa Kongreso, mao'y nakaaghat og nakadani sa ilahang pagtagad aron nga hatagan ka og kadungganan Congressman Carlo Nograles. Yes, actually usa ka na sa mga murag criteria na ginatan-aw sa Super Brands. I think they look at kung unsay mga bills na imong gipanday, kung unsa ning mga bills na nahimong Republic Act. And tingali tungod kay usa ka international organization kana siya, ang ilang ginatan-aw gayud or ang ilang nakit-an na bill na napanday nato na nahimong Republic Act will be katong Terrorist Financing Suppression Act nato na nahimo ng Republic Act karon. So usa ka na sa tingaling gitan-aw nila na usa ka na gikan sa pag-file ni ana hantud nahimo siyang Republic Act na kita ang nag-author. And then aside from that, syempre katong pag additional drugs court, additional regional trial court nato diri sa Davao City ug uban pa mga trial courts na gihimo nato sa lain-laing dapit dinhi sa atong nasod. And then doon na pagyud tay mga bills na napasar on third reading like the Philippine Trade Representative Office, which is usapod kana, no, it will facilitate trade relations with other countries. I think usapod kana sa ilang gitan-aw na kung kana siya mahimong balaod, it will help in international trade between the Philippines and other countries. Kay international organization lagi ning Super Brands. And then katong amendments nato sa Juvenile Justice Act, usapod kana sa napasar na nato ang third reading, and karon it's actually on bicameral conference committee diha. Kaming duha sa Senado, ang House ug ang Senate. And hopefully, kung mapasa natin yung amendments sa Juvenile Justice Act, na natay bagong balaod, strengthening the Juvenile Justice Act. So, these are some of the bills, ug daghan pa tayong mga bills na file dito sa Kongreso. So, tingali that's what they were looking at na basis nila dito sa ilang pag-ila. Okay, sa wadam Congressman Carlo, nalilian pod sa Super Brands Council, no? Ang imong mga binuhatan diha gawas sa Balay Balauranan. Usa niini mo ang katong imong programa nga gitawag og Nograles Scholarship. Mangutana lang ko kung unsa na di ay kalapad karon ang Nograles Scholarship Program nga para malilian gyud siya, no, sa Super Brands, Congressman Carlo. Yes, tanawon na akong kodigo, no? Namatay nga ni. So, ang tanan natong gibuhat na mga programa, natay ginatawag nga, natay gihimo na performance report, mao kini siya, no? So, nakabutang diri kung unsay mga programs, projects, accomplishments nato during our first term in Congress, no? As far as up to December of 2012. So mao ni ang murag basis nato para dili ta masayop, no, kung unsay atong mga nahatag na. So diha sa imong pangutana sa Oplan Kaalam sa scholarship nato, based sa among records, doon na kitay 8,716 ka mga scholars na atong ginasuportahan, whether sa college, sa technical vocational ba, or sa ubang mga programs nato. So anak ka lapad ang atong programs sa Oplan Kaalam. Yes. Okay. So kanang 8,716, of course running na siya kay naay mo graduate. After sa pag-graduate nila na po yung mga bago natong kuwaon na po ng mga bagong na mga i-under na po nato sa atong scholarship program. Okay. Human sa Nograles Scholarship, naputlo po sa Super Brands Council, no, katong imong programa sa panglawas. Particular kadtong mga proyekto nga nahimo nimo ubos sa imong Oplan Kalusugan program. Palihog pasabta kami kung unsa na ang naabot sa maong programa. Yes, sa Oplan Kalusugan, based sa among records, diha sa mga medical assistance natong gihatag, no, natay Congressional Medical Assistance Program, nay Congressional Financial Assistance Program, ang mga wheelchair nato ug mga libreng medisina, doon na nakitay 33,848 ka mga direct beneficiaries nato. So mao kini ang mga natabangan na nato pinaagi sa atong Oplan Kalusugan. Gawas niya na napagitay mga anti-dengue fogging operations nato,
napatay mga medical dental operations nato. Sa medical dental operations nato, doon na nakitay 12,500 ka direct beneficiaries na tabangan nato pinaagi sa atong mga medical mission. Okay. Lakip sa programang sa edukasyon o panglawas, gipunting usab sa Super Branch ang imong livelihood program, Congressman Carlo Nograles, barangay electrification o gidaghanon sa proyektong infrastruktura, isip mga programa nga maoy nakadani ngadto kanila. Unahon nato ning livelihood program, unsa sa tan-aw nimo ang dayag kaayong mga proyekto ubos sa gingon nga Uplan Kabuhayan program nakita sa Super Branch? Well, sa Uplan Kabuhayan naman nato, doon na kita'y duha ka klase na kabuhayan projects na ginahimo, no? Doon na kita'y community-based training nato. Tundiin dito mismo sa barangay, nagadalami og mga trainers nato diha mismo sa barangay, sila naga-training. Then after sa training nato, mo graduate sila na sila diplomang madawat, gawas niya na sila starter kit kay para makasugod na gyud sila sa ilang panginabuhian, whether it's pang beautician ba na, pang panday ba na, pang massage ba na, pang welder ba na, naatay mga inaanang klaseng community training. Then gawas diha napagyutay ka ng school-based training, like susama sa welding, susama sa bartending, susama sa commercial cooking, housekeeping, household services, mga inaanang klase mga programang pangkabuhayan. Doon na po tayo mga school-based na inaanang klaseng mga training program. And then of course, yearly, doon na po tayo mga jobs fair na ginahimo. So sa jobs fair nato, doon na kita mga 3,000 ka mga aplikante na atong ginaserbisyohan every year. And then gikan dito sa big job fair, adto na punta sa mga mini job fair. Kay para dito sa barangay mismo or sa community mismo, doon na kita'y ginasponsoran na mini job fair para dito mismo sa barangay maka-apply na ang atong mga aplikante. Kay dili man tanan makaadto dito sa dakong job fair nato. So as apart from the big job fair, naga-mini job fair pud kami per barangay na among ginasabay sa atong mga medical missions. Okay. Una ang edukasyon, dayon ang panlawas, sunod ang livelihood. Karon ang imong mga katumanan sa barangay electrification na usab ang nakutlo sa Super Branch, isip usa sa imong mga programa nga mao'y nakadani ngadto kanila. Unsa ba di ay kalapad ang naabot sa imong rural electrification project, Congressman Carlo? Well, gikan dito sa pagsugod namo sa Uplan Kahayag, nakaserbisyo na kita og more than 3,000 households sa first district sa Davao City. And mao na siya mga area na suok kaayo, sulod kaayo ng mga area na dili na ma-access sa Davao Light, or dili na wala na napansin sa Davao Light, and nagkinihanan og suporta nato para ma-access or ang mga papeles nila ma-submit po dito sa Davao Light, ma-proseso ang mga papeles para mabutangan og mga poste, mga sodium, ug uban pa. Meaning to say, pang-kontra sa mga flying connections na medyo delikado kining mga flying connections. So, doon na nakita yung mga 3,000 households na naserbisyohan nato. Okay. Doon na pa tayo daghang mga pangutana, Sals, no? Kalambigit gyapon nining atong ganting nga nakutlo ni Congressman Carlo Nograles. Panato sang tagagigayon kining atong gamayng pahinumdum. Ay lang mo gawa kay mo balik dayon ta. Kalambuan, dalat na. Maing adlaw, Uplan Kahayag ang atong gasa sa 27 ka panimalay dinhi sa Albios Compound, Purok 3 Sentro, Barangay Langub, nga sobra 20 ka tuig nga sila nga walay kuryente. Karon makatagamtam na sila og tunhay nga pagpuyo. Duna na sila'y kaugalingong kwentador, makapatuyang na sila sa ilang mga appliances ug dili na maputos sa kangitngit ang ilang komunidad. Nagpasalamat ko dako sa ato ang langdon nga congressman sa District 1, Carlo Nograles. Daghang salamat sa mga sir. Nanagid ang suga dire. Pasalamat ko kang congressman nga nabutangan kami og suga diri napita. Pasalamat ko sa ihaw dako si congressman ato ginang iyampo nga pag-abot nga sa sunod tuig nga mao lang gyapon siya ang atong
buhaton nga si congressman lang gyapon nga makatabang sa tuwa. Magpadayon ang atong pag-alagad kaninyo kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak Day. Attorney Carlo Nograles. Attorney Carlo Nograles. Kalambuan, Dalatanan. Balik ta sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan. Doon na pa kitay nabilin nga pipila ka mga pangutana. Kalambigit gyapon kini sa award nga nakutlo ni Congressman Carlo Nograles. Congressman, sa makausap pa, ug sama sa ginadahuman no sa katawhan, ang gidaghanon sa imong proyekto pang infrastruktura usa sa mga programang namatikdan sa Superbrands. Pwede ba minimo hatagan o gamayng kasayuran sa imong Uplan Kalsada program? Well, klase man ang atong Uplan Kalsada program, no? Pinagi sa atong paningkamot ug atong initiative, nakahimo man ta og mga loading and unloading bays diri sa atong distrito, improvement and widening of roads, construction of spur dike, construction and completion of multipurpose pavements, farm to market roads, drainage system, rehabilitation of roads, construction, completion, repair, rehabilitation of multipurpose buildings, construction of flood control, improvement of water system, ug kining reconstruction and upgrading of mga roads nato dinhi sa atong distrito. So kanatanan ato nang gibutang diri sa atong performance report or accomplishment report isip pag-report nato sa atong katawhan hilabi na sa unang distrito. So for the sake of transparency and accountability, mao ning among ginahatag karon sa among district office for anybody who cares to read or know kung unsay mga nahimo ug nabuhat nato para sa pagserbisyo nato labi na dinhi sa unang distrito. Okay. Ang tibok distrito ang tibok katawhan sa unang distrito no sa Dakbayan sa Davao nagmalipayon no ug magarbuhon sa pagkasayod nga usa ka sa nahatagan og award no isip most outstanding congressman sa nasod, Congressman Carlo. Basin doon na kay gustong ipaabot nga mensahe diha kanila. Well, ang mensahe nako simple lang man, kining award para sa inyo inyo haning award, no? Representante lang ko ninyo, ako ning dawaton with all humility in honor of the constituents of the 1st District sa Davao City. So inyo kini. So daghang kayong salamat sa inyong suporta, pagsalig kanako, and nagatrabaho lang ta kay para maserbisyohan kamo, pero kining award na akong dawaton, award ni para sa tanan, para labi na sa taga-unang distrito, inyo kini. Okay. Sa imong kapamilya, Congressman Carlo Nograles, sa imong asawa, mga anak, ug sa imong mga gidikanan, sayod mi nga nagbilipayon usab sila ug garbo usab kadila, ang imong nakabot palihog basig aduna kay mga mensahe isip usa ka bantugang kongresista sa nasod. Well, of course, nagpasalamat ko sa akong pamilya, no, sa kanunay nilang pagsuporta, sa kanunay nilang paghatag ug understanding or pagsabot dinhi sa atong trabaho kay dili baya lalim ang mahimong usa ka public servant, and daghan kay mga sakripisyo ang kinihanglan natong buhaton, and dili na siya mahimo sa usa ka sulugoon or usa ka public servant kung wala pud ang suporta sa iyang pamilya ug ang pagsabot sab na kining trabaho daghan lagi kayong sakripisyo, daghan ang kinihanglan natong buhaton. Mao na nagpasalamat kog dako siyempre pa sa akong asawa na si Marga ug sa akong mga anak ug siyempre pa sa akong mga ginikanan, akong mga igsuon ug sa tanan-tanan tibok na akong pamilya sa kanunay nilang paghatag og suporta ug pagsalig ug kining laging pagsabot na dili tanang oras mahatag pud nato diha sa atong pamilya kay kinihanglan lagi na sakripisyo pud tag gamay para maserbisyo nato sakto ug maayo ang atong katawhan. Alang sa Superbrands Council, Congressman Carlo Nograles, usa pod ang mensahe nga gusto mong ipadangat sa ilahan. Akong Englisyon ni kay basing natanaw sila. So, thank you very much for the honor that you have given to the people of the 1st District of Davao City. And
we assure you that we will continue to work hard for the service of our country. Okay. Congressman Carlo, sugod niya itong milabayang simana, among nasayran nga busy ka kaayo no, sa imong mga gimbuhaton. Kalabot ni ining panagtigom sa Bicameral Conference Committee. Alang niya itong dili kayo familiar no, kung unsa kini. Palihog pasabta sila kung unsa kining gitawag natog Bicameral Conference Committee, Congressman. Ang Bicameral Conference Committee mao kini ang pamaagi nga maplansya ang diferensya sa version sa House ug sa version sa Senate. No, sabtan man gid nato na ang House of Representatives ug ang Senate of the Republic of the Philippines are two different houses of Congress. So usahay ug magpanday balaod ang House of Representatives na siya sariling version dito. Ang Senate on the same topic ug magpanday pud sila og balaod, usahay magkaroon pud sila og laing klase or lahing nga version Yes, dito sa mao nga bill, no? Bills of the same topic touching on the same subject matter pero lahi ang version. Parehas aning amendment sa juvenile justice law, di ba? So na ay version ng House, na ay version ng Senate. Ang pangutana karon, kung lahi ang version sa House dito sa version sa Senate, kinsay mo labaw? Kinsay masunod? Di ba? Dili ka pwede moingon na ang Senate tungod kay pantay lamang sila sa House. Ang House, dili po nimo pwedeng sabihin na ang House version ang may masunod. Kay pareho lang sila sa Senate. So, deadlock na. Ang tawag niya na is natay deadlock. So, kinsa ang mag-iron out niya na? Mauna ang siya ang Bicameral Conference Committee. So, the House of Representatives will elect certain congressmen to be part of the panel dito sa House. Ang Senate will elect certain senators to be part of the panel dito sa Bicameral Conference Committee. And then, they will now meet as if it is a separate committee altogether. Murag nag-create ang law og laing committee ba? Which is the Bicameral Conference Committee. Ug diha sa Bicameral Conference Committee, sila karon ang maoy magplansya sa tanang mga diferensya. And at the end of the day, kanang committee ba will have to have a product. Ang product niyan, ang produkto sa Bicameral Conference Committee is the ironed out version. Kung unsa na iplansyado. So kung ang Bicameral Conference Committee will come into an agreement na mao kini ang final version, the House of Representatives will have to ratify that and the Senate will have to ratify that. Pag na-ratify na sa House o sa Senate, that is now the final version that will be sent to the President for his signature. Maunang sometimes, no, usahay makadungog ka og storya na ang pinaka kusog nga committee ba is Bicameral Conference Committee. Kay nga no, sultihan ta mo og sikreto, ang Bicameral Conference Committee is so powerful na bisan wala, no, kanang mga provisions na wala sa House version o wala sa Senate version, pwedeng isingit dito. Pwedeng isingit dito. Powerful, so, very powerful. Kay ang House, ang butang nato, ang provision sa House is Section 1 to Section 30 lang. Ang provision sa Senate, ana po, Section 1 to Section 30 only. Pag-abot sa Bicameral Conference Committee, pwede sila magsimog Section 31, Section 32. Example lang ba? 33, 34. Pwede sila magsingit og mga provisions. That's why, that's the secret. The secret is, ang Bicameral Conference Committee ang mo'y pinakakusog diha. So, pwede nimong plansyahon sa House, pwede nimong, kung gusto nimo, mao ni ang gusto nimong version sa balaod, pwede mong pabayaan sa House, pwede mong pabayaan sa Senate. Dito na lang makita sa Bicameral Conference Committee. Ang pagpanday ni Ana will have now the version that you want. Diba? Kung unsay gusto nimo. That's why it's very powerful. As ang stopgap measure, ang stopgap measure is pag-abot sa House, huwag mo iparatify. Pagtanaw nimo na, uy, lahi naman ang version diri sa Bicam. So, pag-abot sa House, mangusugid ka dito na, ayaw na i-ratify by kay... Okay na na. Ang dili. Ang version sa Bicam is lahi sa version sa House. Or layo kaayo sa version sa House. So, pag nagkuan na,
pag dili na siya i-ratify sa House, then game is over. Dili na siya mapasar. Obviously, kay wala man lang i-ratify. But very difficult to do that. Diba? Mao ni ang mga ginaingon ng mga sikreto diha sa pagpanday sa balaod. Kung ma-congressman tasal, sa dito tas bicameral conference committee sal. Yeah, you have to be elected or appointed by the House of Representatives to represent. That's why sometimes ginakuha na nila na ma-appoint ka dito sa BICAM. Workout yun nila. Gina-workout yun na nila. So ito na lang tayo dun sa Juvenile Justice Law or amendment sa Juvenile Justice Law. Usapod ta sa gi-elect as panel member sa BICAM. Okay. Kasamtangan diya sa Bicameral Conference Committee, Congressman Carlo, nakaang-ang ang usa ka aprobadong bill, no, nga mag-aminda sa Juvenile Justice Law. Kay ba may nga nasayod ka nga ang Juvenile Justice Law usa sa mga balaod nun nga gusto gyud paamindahan sa Vice Mayor Ciudad Davao nga si Rudy Duterte. Yes. Tama ba ang among pagkasabot sa maong impormasyon? Yes. Congressman. Mao kini ang gigil kaayo ang atong Vice Mayor na gusto gyud niyang paamindahan. And in fact, he's not alone. Daghan pod mga mayor, mga gobernador ang nagreklamo regarding aning Juvenile Justice Act. And under the House version, usak kini sa mga issues na nagka-diferensya ang House version ug ang Senate version na nay kalainan. Because sa Senate version, gusto nila i-retain ang katong age of criminal responsibility, kanang minimum age of criminal responsibility. Liba sa Juvenile Justice Law karon at the present, pag 15 years old and below ka, walay sala. Exempted from criminal responsibility. Mao nang ginareklamo sa mga kapulisan nato, bisan mga barangay police nato, kung naay badlongon na bata naghimog krimen or unsa ba diha, pagdakpon nimo, pakitaan kadayon nila og birth certificate. O diha sa birth certificate nakabutang dito na 14 years old lang siya. 13 anyos, 14 anyos, wa pa siya mag-15. Pag inana ang sitwasyon, under the law, buhian dayon. Wala tayong mahimo kay less than 15 years old and below, wala man daw kunoy criminal responsibility. Ang Senate, sa version nila, gusto nila ana lang gyapon. Ang House of Representatives lahi. Ang gusto sa House of Representatives, 12 years old and below, mao na siya ang exempted from criminal liability. Mao na siya ang ginaingon na buhian dayon kung 12 years old and below. Pero kung above 12 up to 15 years old, no, exempted na siya unless acted with discernment. So kung between 12 to 15, dili nimo buhian dayon. I-assess usa nimo kung ang bata sayod ba siya kung unsay iyang gibuhat. So it has to go through an examination kung kanang nga bata ba kabalo ba siya na katong iyang gihimo krimen ba to siya. So mao na siya pag 15 years old to 18, di ba? Dakpon lang gihapon pero suspended ang sentence. Di ba? Suspended ang sentence unless pag abot sa 18 serve niya. At pag abot sa 18 makita gyud nimo incorrigible, di gyud madala bisan unsaon nato ni pag ginabuhat sa mga DSWD o ang institution kung asa siya na gibutang, bisan gisulod na nimo sa institution, gina-reform na siya, di lang gyapon siya, di lang gyapon madala. Pag abot sa 18, dito na siya sentensyahan sa korte. So, there's an amendment. Ang mga provisions na nagkauyon lang is katong sa kung heinous crime, katong kung naay adult na maggamit sa bata, kasuhan o pinaka-maximum. Kaya ang ginahimo karon ang mga sindikato, ginagamit ang mga bata. So, giamendahan nato ang Juvenile Justice Law na kung naay mga adults that are using children to commit crimes, katong nga adult, pag sentensya nimo dito sa adult, dapat maximum penalty. Maximum penalty ang atong ibutang. Yung parental authority, etc. etc. So, kining tanang mga non-controversial na mga issues that strengthens the juvenile justice law, ipasara na mo. Okay na, planchado na, wala na yung problema. Ang hanging na lang karon katong
minimum age of criminal responsibility. Ang House, gusto na mo, okay, ang 12 and below, mao na siya ang walay criminal responsibility. Walang criminal responsibility, exempted na from criminal responsibility. Pero ang Senate lagi wants to retain kanang 15 and below. Diha mi nagka-deadlock. And right now, we are trying to convince the Senate na i-move na lang natin din sa House version at 12 years old. Kay daghan ang mga local government, executives, city mayors, governors, even ang mga governors and city mayors na nahimo ng kongresista karon, 'di ba? Kay natapos sila ang term karon na sila sa Congress. Bisan sila nagareklamo sila kay yung time na city mayor sila or governor sila, mapod na ang ilang mga problema. Na kining mga bata ginagamit lagi sa mga sindikato, kining mga bata nang-aabuso na dito sa juvenile justice law, kay naanay gidadala na mga birth certificates kay exempted lagi from criminal liability. In other words, the law has been abused. We have to amend it now. Okay. Sa makuting panaglantugi diha sa bicameral conference committee, Congressman Carlo Nograles, unsa man ang nahimo nimong baruganan, may kalabutan sa sugyot nga usbon o amindahan ang juvenile justice law, Congressman Carlo Nograles? Sama sa akong giingon, we are supporting the House version, which is to lower the age of criminal responsibility. Ang nahitabo manggod ani nganong gi-raise up siya to 15? Because internationally, they say tama man sad that you should not try a child the way you try an adult. Okay lang man na. You should not put a child in a detention facility the same as an adult. Okay lang na, walang problema. Pero kanang pagpili ng 15 years old, medyo ingon na mo, naatay basis na i-lower siya balik to 12. Why? Because under international law or under the international experience, United Nations says na ang pinaka-acceptable, no, ang internationally accepted na minimum age of criminal responsibility is 12. Okay. Wala siya mag-ingon na 15. So 12. Mao kini ang pinaka-compromise because internationally lagi we have to remember that in international law, in our relationships with other countries, labi na sa United Nations, naa sila yung mga set na standards. And one of this is kining minimum age of criminal responsibility. But mind you, other countries, ang minimum age is 9. Diba? Na yung mga countries na 9. 9 and below ang exempted. Na ay 10, na ay 11, na ay 12. Diba? So it's not an exact standard or it's not an exact number. So asa ta karon? Where do we go? 15? 9? Kaysa una, 9 month na. Pero gi-raise na to 15. So, hanap tayo ng compromise ngayon. Now, we saw sa United Nations that ang internationally accepted na minimum age of criminal responsibility is 12. And that was the basis House of Representatives. Oh, yaman di ay. Kaingon diri sa UN na 12. So, mauna yung atong sundon ang 12 para dili na abusuhon kining atong ginaingon nga ginaabuso lagi sa uban. But we will still try them as a child. We will still suspend sentence. Dili ka isulod sa butang nato sa dapikol? Of course not. Dili ingon ana, ibutang lang gihapon ka sa rehabilitation center or kanang ginatawag na institution na mag-reform, na magkuan sa imo, mag-reform sa bata, separate from adult. Walay problema na. Ang atong ginahisgutan is kining minimum age. Kanang ginaingon lagi, pagdakop nimo, pakitaan kag birth certificate, unya kinihalan nimo buhian kay 15 anyos and less lagi. Which is, hindi naman yan, under our experience, ginaabuso naman. 13 anyos, 14 years old, gahimo og mga krimen, na mga hinos pagod ang uban. And don't tell me na walay discernment ka na siya. Diba? Pero, wag natin bitawan agad. That's why i-lower natin sa 12. Ang 12 to 15, tanawan nato kung may discernment or wala. Mauna siya. At ito sa mga pangutana sa ato mga kabarangay, Congressman Carlo Nograles, kini bang nangutana ang mga katawan kung unsa na kuno ang kahimtang gani sa Freedom of Information Bill kung FOI, Congressman? Well, unfortunately and sadly, no,
patapos nami sa among mga sessions. And gikan gyud mismo sa pinaka head sa among House of Representatives, si Speaker Belmonte, mingon naman gyud siya nga highly unlikely. I think those were his exact words, highly unlikely na mapasar namo kini in this Congress. So, let's see. Tanaw na to kay I don't want to speak kay wala pa man natapos ang among session. So, tanaw na to ni. Pero mao lagi na siya, ang giingon is highly unlikely. And it's very unfortunate kay hindi man lamang siya na debate sa plenary, wala man lamang siya na debate sa plenary, wala man siya, lamang siya ni agi og kanang period of amendments, period of debate and interpellation, second reading, wala man lamang dumaan sa second reading. Last Congress, if you remember, dumaan siya sa lahat yan. Ang hindi lang na pagbotohan yung third reading. Unfortunately, this Congress, yun nga, hindi man lamang umabot ng period of amendments, hindi man lamang umabot ng period of debate. Okay. Congressman Carlo, nang utana po ang katauhan, no, kalambigit nining ilang nabasahan gikan sa national nga mantalaan nga imo kunong gisugyot nga i-review ang Visiting Forces Agreement tali sa gobyerno sa Pilipinas ug sa Estados Unidos tungod niining aksidente nga nahitabo sa Tubataha Reef, Congressman Carlo. Yes, kay ingon lagi nako, we have to review the Visiting Forces Agreement, particularly on the provisions regarding environmental damage and violation of environmental laws. Kay kung inyong mainumduman or kung inyong nasabtan, ang Visiting Forces Agreement manggod, one of the provisions sa Visiting Forces Agreement, kung dunay US military man or personnel nga naghimo og usa ka krimen, di ba? He can be tried under US courts. Okay. Dili Philippine court, US court. Nakabutang na sa VFA. Ang pangutana nako karon, what if we are talking about environmental damage? Sama niini karon sa Tubataha. Because we have a law that declared the Tubataha Reef as part of our national parks. And nakabutang dito is anybody who causes damage, na ay multa, and na ay, I think, imprisonment Murag na ay na ay prison term. So, ang pangutana nako, number one, kinsa ang liable dito? Ang ship captain ba ang liable? Prisuhon ba nato ang ship captain? Number two, kung naay nga anang klaseng mga nakabutang na penal provision, who will try? Kinsa ang mag-trial? Ang US court or ang Philippine court? And number three, unsay mga provisions nato sa VFA that protects our environment against kining mga damages? And number four, are our environmental laws enough? Maayo na bining atong mga environmental laws in terms of punishment, in terms of fine, etc., etc. Kay kining gidamage nila na coral reef na to, number one, it's a national treasure. It's a national park. And it takes so many years para mubalik siya. Dili na siya susama sa uban diha. So naa na ang damage, and it takes a certain number of years para mubalik siya sa daan niyang porma. Diba? And there are costs to that. Na environmental costs diha. So are we equipped with our environmental laws to assess the damage? Number two, are we equipped? Are we confident with our environmental laws na kung kinsa may mo violate ni ana, pwede natong kasuhan, labi na in light of the Visiting Forces Agreement. Iba po na ito mga pangutaan nga ito kang Congressman Carlo Morales. Pero murag lagi na ito kapugan ni Usos ng Tabil sa ito ka programang Kalambuan Daratahan. Napay mga nangutaan na kung kitsa baka daw ang suportahan nga senador, nagal pagka-senador. Kapag i-suportahan si Congressman Carlo Morales. Mga mensahe mo, Congressman Carlo Morales. Well, sa pagsuporta sa mga senators, of course, naman tayo partido, naman tayo party stand diha. But
magkara siya, siguro dili pa siguro karon ang panahon na atong isulti ka na. Maay na lang na nahudan po tag oras. Pero sige lang, moabot lamang gihapon ang panahon ug sakto ug tama nga oras ug panahon kung kano sa dapat natong isulti kung kinsa aning atong ginasuportahan. Well, una sa tanan, daghan kayong salamat Zaldi, Rafi sa mong higayon ug siyempre pa sa mga nagtanaw sa atong programa karon. Daghan kayong salamat sa kanang pagsuporta ug pagtabang kanako. Kining dawaton natong award sa Outstanding Congressman, ako ning dawaton in honor and recognition of the people of the 1st District of Davao City. Sa makausapa, ako ning i-share kaninyo kining mga honor. Usa lamang ko ka representante ninyo, pero kining tanan dili nako mabuhat kung wala ang inyong kanunay na pagtabang ug pagsuporta. Ug siyempre pa sa akong pamilya, labi na sa akong asawa na si Marga ug sa tulo na akong mga anak, Mateo, Massimo ug Nika, kaninyong tanan daghang kay salamat and maayong adlaw. Okay. Daghang salamat ug congratulations pag-usab Congressman Carlo Nograles. Sals, ato pong pasalamatan ang nagmugna sa atong set si Jack ug ang nag-makeup kanato si Kata Gallianito. Ug gusto lang po nako timbayaon no ang pamilya ni Danny Torino ug ni Eddie Rieta. Ug happy birthday day sa akong kamangurang anak si Jenny Rose. Happy birthday. Tungod wala naman kitay oras kaninyo galas kahanginan Rafi Bermeo nagsulti ug daghang salamat kaninyong tanan. Ang Bumbit and Batit Castillo, inyong alagad sa kanginan, Saldi Chato, Mangatao. Kalambuan, Dalatana. Attorney Carlo Nograles. Attorney Carlo Nograles. Maayong adlaw. Uplan kahayag ang atong gasa sa 27 ka panimalay dinhi sa Albios Compound Purok 3 Sentro, Barangay Langog, nga sobra 20 ka tuig nga sila nga walay kuryente. Karon makatagamtam na sila og tunhay nga pagpuyo. Duna na sila'y kaugalingong kwentador, makapatuyang na sila sa ilang mga appliances ug dili na maputos sa kangitngit ang ilang komunidad. Nagpasalamat ko dako sa ato ang langdon nga congressman sa District 1, Carlo Nograles. Daghang salamat sa mga sir. Nanagid ang suga dire. Pasalamat ko kang congressman nga nabutangan kami og suga diri napita. Pasalamat ko sa ihaw dako si congressman ato ginang iyampo nga pag-abot nga sa sunod tuig nga mao lang gyapon siya ang atong buhaton nga si congressman lang gyapon nga makatabang sa tuon. Magpadayon ang atong pag-alagad kaninyo kini si Congressman Carlo Nograles sa Tatak Day. Kaunlaran, paglago ng ekonomiya. Ito ang mga layunin natin bilang isang bansa. Pero anong halaga ng kaunlaran kung bawat taon ay lantad tayo sa mga sakuna at ngit-ngit ng kalikasan? Nang salantain ng bagyong Ondoy at Peping ang Luzon noong 2009, 200 bilyong piso ang nasira. Noong 2011, nang humagupit ang bagyong Sendong at Pedring, may higit 15 milyong Pilipino ang nawala ng tirahan. Hindi pwedeng magsawalang bahala, hindi pwedeng kanya-kanya. Magtulungan tayo para maibsan ang panganib ng sakuna sa ating mga komunidad. Sa susunod na pagsubok na dala ng pabago-bagong panahon at kalikasan, wala nang dapat mamatay. Walang tahanan ang dapat masira. At walang kabuhayan ang dapat mawala. Panahon na para iligtas natin ang isa't isa. I'm proud to take care of my lola. Maayo lang kay naay Senior Citizen Saksi Senator Angara nga gipalambo nila Congressman Sani Angara. Kadaghan og benefits. Maong happiness is complete. Today is a sunny day.